Lahat ay nakatuon sa hamog na nagbabanta sa kanilang isipan. Napansin ni Arthur si Jasmine na tila nanginginig. Nang tanungin niya ito, inamin ni Jasmine na nakita rin niya ang kanyang ama, nakangiti, may bukas na mga bisig, isang ilusyon na lalong nakakagimbal, dahil ang kanyang ama ay labis na galit sa kanya. Pinakalma siya ni Arthur at tinanong kung may kakayahan ba siyang alisin ang hamog gamit ang kanyang mahika. Sagot ni Jasmine, hindi sapat ang lakas niya upang linisin ang lahat. Pero maaari siyang gumawa ng landas patungo kay Creole, gamit ang kanyang wind magic. Pinawi ni Jasmine ang bahagi ng hamog. At laking gulat ng lahat nang makita nila ang landas na tinatahak pala ay natatakpan ng makakapal na baging at halamang hindi man lang nila napansin. Namangha si Braud. Nagtaka si Arthur kung paano nila ito hindi napansin kanina. Higit pa roon, hindi naapektuhan ang mga baging sa ginamit na spell ni Jasmine, na pagtanto nilang seryoso ang banta. Pinag-utos ni Arthur kay Lucas na gamitin ang kanyang apoy upang sunugin ang mga baging. Agad na pinakawalan ni Lucas ang kanyang spell na Crescent Ember, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang walang mangyaring epekto sa mga baging. Napailing si Arthur, hindi kailanman naging madali ang kanilang mga laban. Mabilis siyang nag-utos kay Reginald na bantayan sina Lucas at Samantha habang naghahanda ng mas malalakas na spells. Pinapula ni Arthur ang kanyang espada gamit ang bughaw at kahel na apoy, at tinawag sina Braud at Jasmine para sumama sa kanya. Tumango ang dalawa at sabay-sabay silang sumugod upang wasakin ang mga mahiwagang halamang humahadlang sa kanilang daan, hindi lamang upang makalabas, kundi upang iligtas si Creole at tuklasin ang tunay na kalikasan ng mapanlinlang na kagandahan ng dungeon. At dito nagtatapos ang chapter 63 ng The Beginning After the End. Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Salamat!